Pa yan? Kuripot nyo na nga eh. Magsusubscribe lang kayo, hindi nyo pa magawa. O mga bossing, naku po, mainit pa rin ang mga issue sa bayang Pilipinas. Siyempre, kalma-kalma na lang tayo dahil malapit-lapit na. Malapit-lapit na mga bossing ang katapusan. Mamaya ibabalita natin, naku po. May magandang development na nangyari, may magandang nangyari mga bossing. Nahuli na po si Zaldico. Nahuli na si Zaldico, putang ina, sigurado ako maraming hindi nakakatulog ngayon. Sa pagkahuli ni Zaldico, maraming hindi nakakatulog. Sino yung mga hindi nakakatulog? Puta yan, si Kimbo, sila De Lima, yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Buti pa si Akop, patay na. Hindi na siya gagambalain sa impyerno. Sinusunog na ngayon sa impyerno yun eh. Oo, pinapaso-paso na ni Lucifer yun ngayon. O, yung yung mga buhay pa, yung mga malapit na mamatay, yung mga nangangayayat na mga congressman na nakatanggap ng sandamukal na malamiletang pera, putang ina ninyo. Yari kayo ngayon, nandiyan na si Zaldico. Yun lang, hindi natin alam kung si Zaldico makakauwi ba ng buhay dito sa mundo, dito sa Pilipinas. Baka sinundo na yan, baka akala ni Zaldico ang susundo sa kanya gobyerno, yung pala si kamatayan. Zaldico, oo, utangin na, kabuti nga sa'yo. Magnanakaw kang hayop ka, mabuti nga nahuli ka na. Pero ingat ka, umalis ka, lumayo ka sa mga liwanag ha. Baka may nakikita kang liwanag, dun ka pumunta, wag ka pupunta ron. Oo, wag, si kamatayan yun. Magdasal ka na makauwi ka ng buhay dito sa Pilipinas. Ang problema, baka paglapag mo dyan sa airport, putya, mapalitan ang pangalan ng airport natin ha. Maging Zaldico International Airport yan ha. Oh, Zaldico, galing-galingan mo. Putang ina ka kasi, tarantado ka eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Zaldico, ulol ka kasi. Nagsalita ka na, may part 1, may part 2. Ilang part na yung mga expose mo eh. Ang ganda na ng mga ipinapakita mo sa Facebook o social media mo eh. Hindi ko alam kung bakit na nahimik ka bigla. Tarantado ka kasi eh. O, alam ko naman na kaya ka na nahimik dahil pinatahimik ka ng mga kasabwat mo sa pagnanakaw sa Pilipinas. O, siguro sinabi ng mga kasabwat mo, ano ba problema mo? Puta ina ka, sumbong ka na sumbong eh. Sumbong ka na sumbong, alam mo naman na yan ang kahihinatnan mo. Nagnakaw tayo, alam ang gusto mo, mamuhay tayo ng payapa. Siyempre hindi. Hindi tayo mamumuhay ng payapa dahil nagnakaw tayo eh. O, ngayon, kung halimbawa man ikaw yung ginagamit namin para maging fall guy o gamitin namin para may masisi ang taong bayan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, o okay lang yun, yumamang ka naman eh. Tagal-tagal mo na nagnanakaw sa Pilipinas eh. Ano ba kailangan mo? Salita ka ng salita kung ano-ano yung sinusumbong mo. Di ba nakapag-move daw ng asset yan na bilyon-bilyon ang halaga. Napakahirap manirahan sa ibang bansa, lalo na kung naka-freeze yung assets mo. So eto nga ngayon mga bossing. Oh, nahuli na siya. Di ba sinabi ko na sa iyan noon, putang ina ka, baka mamatay ka, maniwala ka, baka ipapatay ka ng mga yan. Baka bago pa makarating sa iyo yung bago pa makarating sa iyo yung mga taga-Pilipinas na mag-e-escort sa iyo dito. Putya, may karit ni kamatayan ka makita sa labas ng pintuan mo. Tarantado ka kasi kung tinuloy-tuloy mo yung expose mo, hindi sana malalim na. Kung tinuloy-tuloy mo yung expose mo, putang ina mo ka kung hindi ka nagpaloko dyan sa mga kasabwat mo. Nagpaloko yan sa mga kasabwat niya eh. Sabi siguro ng mga kasabwat niya, oy, manahimik ka, ito pera. Ano ba kailangan mo? Sige, wag ka mag-alala, hindi ka namin papahuli. Putang ina niyan. Hindi na maipinta ang emosyon ng mga Pilipino. Naghahanap na talaga sila ng big fish. Kasi nga naman magsosona na naman si Bongbong. Oy, magsosona si Bongbong. Ano sasabihin niya sa sona niya? Mahiya naman kayo. Gago. Sinabi mo na yun noong nakaraan taon, mahiya naman kayo. Wala pa rin nakukulong tarantado. So syempre magsosona na naman si Ulol. Ano na naman pa ipagyayabang niya doon? Para may maipagyabang siya si Zaldico. Yung kanyang isasakripisyo. Hindi man niya maisakripisyo si Atong Ang. Funderman yata niya yun sa eleksyon. Hindi naman mauli-uli si Atong Ang. Si Atong Ang, tagal-tagal nang nandirito lang daw sa Pilipinas, hindi mahuli-huli ni John Vic. Kaya pala nung hindi mahuli ni John Vic, naganap na lang si John Vic Remulyang supot na bading. Naganap na lang siya ng mga nakahubad sa kalye. Yun na lang pinagdiskitahan niya dahil hindi niya mahuli. Hindi niya mahuli si Bantag. Hindi niya mahuli hindi niya mahuli si Atong Ang. Putang ina niyan. Supot. So yun ang problema natin. So ngayon to si Zaldico, siguro na offeran niya ng mga kasamahan niya noon habang nag-iisip pa yung mga kasabwat niya kung papaano siya tatarantaduhin, kung papaano siya tuluyang ilalaglag dyan sa sindikato nila. Pinasakay siya, ibobo siya. Kaya tinanggap naman niya siguro yung mga pasakalye nila. Akala nila hindi siya tatrabahuin.
O ngayon, tatrabahuhin na siya. O ayan na, nakuha na ng Czech Republic. O ilalabas na yan. Siyempre, lalabas yan sa balita ng ano eh. Lalabas yan sa balita sa Europe. So wala nang choice yung gobyerno kundi ikumpirma na nahawakan na nga si Zaldico. Hindi ko nga lang alam kung paghawak ng Czech Republic kay Zaldico, mapapauwi yan kagad dito sa Pilipinas. Eh kasi kung ako naman, yung mga kasabwat niya, sino ba yung mga sinasabi niya na kasabwat niya? Kasabwat daw niya si Bongbong Marcos, kasabwat daw niya si Romualdez, kasabwat daw niya si Sandro Marcos. O gagawin ng lahat ng mga yan para hindi makauwi dito yan. Ngayon, sabi nila, si Bongbong Marcos ang naglabas sa kanyang Facebook page. Siyempre, kailangan niyang gawin yun para magmukha siyang hindi guilty. Ganyan talaga yung mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ang gagawin ng mga yan, di ba, papatay yung, sa ibang senaryo, makakapatay yung kriminal. Pagpatay ng kriminal, siyempre, pinagkakaguluhan yung pinatay. O, yung kriminal na yun, makikihalo pa sa mga tao yun para hindi siya mapagbintangan. So, ganun din ang gagawin ng mga yan. O, kunyari, proud si Bongbong, pero putang ina, kabado na yan sila. Bakit? Kasi pag nakauwi ng buhay dito yan, si Zaldico, wala nang silang magagawa kundi buksan yung Senate Blue Ribbon Committee ni Panfilo Lacson at ipatawag yan. At pag ipinatawag yan, syempre, kukumpirmahin sa kanya yung yung testimonya ni Guteza, kukumpirmahin sa kanya obligado na ngayon yung si Panfilo Lacson na ipatawag yung 18 Marines kasi tao ni Zaldico yan eh. So ngayon kukumpirmahin na nakalubog na si Zaldico eh. Umamin na si Zaldico na ang pinuno ng sindikato nila si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos eh. Lang naman magpalit pa siya ng testimonya. Pag nagpalit yan siya ng testimonya, nahawakan siya ng gobyerno, tapos bigla siya nagpalit ng testimonya, alam na this. Dalawa lang yan. Mamatay yan o magpalit ng testimonya yan. O pag nagpalit siya ng testimonya, mahihirapan niyang paniwalain ng tao niyan. Pag nagpalit si Zaldico ng testimonya, mag-isa lang siyang makukulong. Kapag hindi niya dinama yung most guilty dito, which is ang pananiniwalaan ng mga kababayan natin ay si Bongbong, delikado. Pag hindi niya nilaglag si Bongbong at si Romualdez, pag nahuli siya, tumarap siya dito sa mga pagdinig, sigurado mga bossing na siya ang magiging sakripisyo talaga. Tinanggap niya na yung pagiging sakripisyo niya. Ewan natin kung anong kapalit nun. Sumakukulong yan siya habang buhay. O baka pangakuan siya na huwag ka mag-alala, ipapardon ka namin, gago. Hindi pwedeng ipardon pag ganyang kalaki yung ninakaw sa bayang Pilipinas. Kaya kung ako sa'yo, Zaldico, kailangan sa tagal na nawala ka, sa tagal na hindi ka nagsalita, dapat meron kang yung pag namatay ako, ilabas ninyo itong video na ito. Ilabas ninyo itong mga itong mga ebidensya na ito kapag namatay ako. O baka may ganun yan, abangan natin kunyari lang si Bongbong na tuwan-tuwa siya na nahuli si Zaldico. Pero wag ka, Diyos ko po, hindi na po natutulog yan, hindi na makakatulog yan silang dalawa ni Martin Romualdez. Oo, hindi na makakatulog yan dalawa. Or maglalaglagan na talaga. Maglalaglagan na yan, magpinsan na yan, tingnan mo. Baka makausap nila si Zaldico, si Romualdez na lang idamay niya. O kaya pag naunahan ni Romualdez, baka si BBM na lang idamay niya, di ba? Abangan natin, maganda ang mga mangyayari ngayon, plot twist mga bossing, maganda ang mga mangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. Ito, pakinggan natin yung balita na yan na pagkakahuli kay Zaldico dyan daw sa Prague, sa may sa Europe o sa Czech Republic. Ang niyan yung Prague eh. Prague yung kokak gano'n. So, saan nahuli? Sa Prague? Ano yan? Sa lugar kung saan nakatira si Lisa Marcos. Grabe naman kayo. Prague. Prague. Hindi FROG. Iba yung frog. Si si Kokak yun eh. Si Palakang Kokak yung asawa ni BBM yun eh. Ito Prague. Social dyan, Czech Republic. Ano yan? Magandang syudad yan. So dyan siya nahuli, mga bossing. Siya daw ay bumiyahe papunta dyan ng walang kaukulang travel document. Yari siya ngayon. Tsaka ang alam ko nga, meron ng Interpol red notice dito kay Zaldico. Kaya siguro nag-alarma na. Ayan, nung nahuli na, hindi natin alam kung sinadya ba niya na mahuli siya. Kasi siguro, hindi, ito pwedeng spekulasyon lang to. Ang tagal niya nang umiikot eh. Ang tagal niya nang nagtatago. I am pretty sure, alam naman nito ni Zaldico yung pasikot-sikot na dyan. May sarili siyang eroplano eh. Alam niya na yung pasikot-sikot nung paano pumasok, lumabas sa isang bansa, hindi ba? Dahil alam naman niya, illegal siya nag-i-stay dyan. So, mayroong way para ikaw ay magpalipat-lipat ng bansa dyan sa Europa. Dahil Schengen yan eh. Isang visa, mapupuntahan mo na karamihan ng mga bansa dyan sa Europe. Ngayon, pwede ito
na habang siya ay nasa laya, habang siya ay nagtatago, pwedeng hinahunting na rin siya noong mga kasabwat niya. At pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, yari siya. Oo, pag nahuli siya ng mga kasabwat niya, kasi 'di ba sinabi nga meron daw silang sa Romania, mga assassin, mga ganun. 'Di ba? Narinig natin yan, yung istorya na yan eh. Isang tawag lang yan sa Romania. O 'di ba baka mamaya mahuli ito o diyari na. Pag nahuli ito si Zaldico nang hindi dumadaan sa tamang proseso, mamamatay ito. Mamamatay, kapirasong tao to, apaka mo lang yung mukha nito, mamamatay ito, walang kwentang tao to eh. Maliit na maliit na tao lang to. So ngayon siguro naisip niya, shit, baka maunahan ako kasi pag nahuli ako netong mga ito, sigurado hindi na ako, yun ang katapusan ng buhay ko. So ang gawin ko na lang, magpahuli na lang ako sa otoridad. At least sa otoridad dadaan ako sa tamang proseso, hindi ba? Kung magpahuli ako sa diyan, sa halimbawa, tumawid sa Czech Republic nang wala, ba't ka walang kaukulang dokumento balitang meron kang Portuguese passport. Sinasabi nila may Portuguese passport ka daw. Tsaka isa pa, diplomat yan. May diplomatic passport yan. Kasi dating congressman yan, tsaka congressman yan eh. So hindi lang talaga natin alam kung pero sa tingin ko rito baka mas ginusto niya na mahuli siya nitong otoridad kesa mahuli siya ng gobyerno natin. Dahil pag nahuli siya ng gobyerno natin, delikado siya. Bakit? Kasi ang dinadama niya yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno, presidente. At saka yung pinsan na may balak maging presidente. Si Martin Romualdez na wala namang kwentang tao. So yun ang rito. Tingnan natin kung ano mangyayari The plot thickens. Kasi pag ito si Zaldico nakauwi dito, excited akong makauwi ito. Gusto ko na nga makulong to eh. Utangin na nito, magnanakaw ito eh. Kala niya ba yung mga pasumbong-sumbong niya na inutusan lang siya absuelto na siya? Hindi. Oo, damay pa rin siya. Maybe least guilty siya, baka mas mababa ang sentensya niya, pero naniniwala ako na putangin na isa ito sa mga talagang demonyo sa Pilipinas. So dapat lang mahuli talaga ito. Kaya sana wag mamatay para makauwi pa dito at maituloy niya yung kanyang mga testimonya. Yung testimonya na natigil. So mabuti nga sa'yo, salot ka ng bayang Pilipinas, tumakas-takas ka rito, kriminal ka, magnanakaw ka, o kaya ayan ngayon. Ang dami nitong pinahirapan sinabi nito kay Inday Sara, shiminit, di ba? Pero nakita niyo sa post ni BBM, di ba? Siya ang unang-unang naglabas ng balita na nahuli na si Zaldico. Pusta tayo sa hearing bukas o sa presko ni Claire Castro, pagmamalaki niya yun. O, kita nyo? Kung sabwat si Pangulong Marcos diyan sa pagnanakaw ni Zaldico, di sana hindi niya na ipinagmalaki. Di sana kinabahan siya. Tuwan-tuwa ang Pangulo na finally nahuli na si Zaldico, maliliwanagan na. Natutuwa nga ba talaga? Alam mo naman ang Malacanang. Kung ano yung sinasabi nila, kabaliktaran lagi yan. Oo, so tingnan natin talaga. Baka nga wala talagang kinalaman si Bongbong dito, kaya proud siya. Kasi dapat itong si Martin Romualdez, dapat proud din siya. Tingnan niyo yung Facebook page ni Martin Romualdez. May makikita ba kayo doon na nahuli na si Zaldico? Yehey! Oo, kasi si Bongbong parang pinagbubunyi niya na nahuli na si Zaldico. Baka nga talagang walang kinalaman si BBM. Yun ang gusto nilang palabasin dyan. Walang kinalaman. Nakita nyo nga, siya pa yung unang nag-post. Di sana nilihim niya. Hindi nyo na malilihim to. International police na ang may hawak sa kanya so ito ang problema ngayon. Kapag nakauwi ito si Zaldico dito nang siya ay buhay, delicates lahat ng mga nabigyan ng maleta. Delicates kasi makukumpirma niya na, tao ko to, at ako talaga ang nag-utos magbigay ng pera sa mga yan. Ako nag-utos magbigay ng pera dito kay Trillanes, kay ganito, kay Dilima, kay ganyan. Ako nagbigay ng pera dyan. Totoo yan. Naku po, kapag gaganyan, delikado si Panfilo Lacson. Hindi niya na kayang pagtatakpan kung sino man yung may hawak ng kanyang kadena sa liig. Panoorin natin Panoorin natin itong magandang balita. Ako magandang balita ito. Gusto ko na talagang mahuli ito dahil ito naman talaga problema ng bayang Pilipinas Hindi naman yung impeachment ito ang totoong problema ng bayang Pilipinas, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. And tingnan natin kung ano ang may offer nito ni Zaldico sa table kapag siya ay nakauwi na dito sa Pilipinas, ikinulong sa kaso ng plunder. Tapos ipatawag sa mga pagdinig, lalong-lalo na sa mga pagdinig dyan sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. At sana lang talaga ay hindi magbago ihip ng hangin, hindi ma-pressure ito si Zaldico dahil sobrang bobo ng tao na to. Sana lang hindi siya ma-pressure at mabudol na, so huwag ka magsasalita Huwag ka mag-alala, palalabasin ka namin. Tangina niyan, sabi ko nga sa iyo, si Pangulong Duterte nga yun ang tumulong kay Bongbong para manalo siya. Yung pangalan Duterte, pinalubog pa yung tatay niya, walang utang na loob yan si Bongbong, mag-ingat ka.
O kasi kung dinadamay mo yung pangalan niya, naku po. O so tama lang na makauwi ito dito, tama lang para magsimula na lahat ng mga ng mga testimonya. O at mapabuksan na ni Panfilo Lacson yung kanyang Senate Blue Ribbon Committee. At masabi na mismo ni Zaldico kung sino talaga yung mga yung mga binigyan niya ng pera. Lalong-lalo na yung mga taga-kongreso na dating nakikinabang sa kanya na ipinagkanunusya. O yan, dyan tayo actually excited. Tsaka excited din tayo doon sa mga ngayayat pa na mga madadamay dito sa magiging papel ni Zaldico sa korupsyon dito sa Pilipinas. Zaldico, huwag kang magbabago. Kasi kapag nagbago ka ng testimonya, putang ina, sabi ko sa'yo, dapat sa'yo masilya electric ka na agad-agad. Oo, ipanindigan mo yung mga unang yung mga unang revelasyon mo Ito, pakinggan natin. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkadi ko na pumasok. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. So ito ang question. Ibibigay ba siya ng Czech authorities sa atin? Or ano na ba yung Interpol Red Notice ay na ba, activated na ba, or i-honor ba ng Czech Republic kung siya ay Portuguese? Kasi may alam ko Portuguese siya. Oo, alam ko talaga, alam ko si Zaldico kaya niya naisip na magpagawa ng papeles yan sa Portugal kasi Portuguese yan eh. Hindi sa Portuguese, Portuguese siya. Oo, ngayon mga bossing, kung i-honor ba yung kanyang Portuguese passport or yung kanyang Filipino passport, yung anong citizenship ang i-honor ng Czech Republic? I-deport ba siya diyan sa sa Portugal or i-deport siya dito sa Pilipinas? So yan yung mga question mark na pwedeng maging issue dito. Oh, yan. But again, if the president is happy that Zaldico is finally in custody, nahuli na po ang maliit na demonyo sa Pilipinas. O yan na nagpahirap talaga sa kay Inday Sara. O yung mga impeachment na yan, yung mga kung ano-anong mga paninira. Oo, galing yan dyan kay Zaldico. Tsaka ayun nga, si Zaldico nga ang appropriation sa committee chairman eh. Oo, siya ang APRO eh. So siya ang may kinalaman talaga sa mga hokus-pokus ng pagmamanipula ng budget. Importante na makauwi yan dito at malinawan talaga lahat. Tingnan natin kung ano yung magiging development. Pero yun nga, kung happy si Bongbong, di mabuti. O, ang tanong, happy ba yung pinsan niya? Kasi kung siya happy, yung pinsan niya hindi, yari. Ibig sabihin, nag-aaway na tong dalawa. Ito na yata yung sinasabi ni Banat Bay na, ayan na, papalapit na tayo sa finals. Kasi kapag ka nag-away na yan magpinsan, maglalaglagan na yan, tapos na ang boxing. Tapos na ang boxing. Dinawit si Pangulong Marcos, tapos happy si Pangulong Marcos na mahuli siya. Oo, I smell something fishy, ha? It's either nagpapanggap siya na happy siya or dahil nga hindi na nila maiiwasan itong balita na to, siya na yung nagbalita pero sa totoo lang, hindi aligaga na sila. Aligaga na sila eh. Kasi kung sinasabi nito ni Zaldico at maraming ebidensya ito si Zaldico, ako naniniwala ako sa sinasabi ni Zaldico na he didn't act alone. Hindi niya yan kayang gawin mag-isa. Bobo siya eh. Oo, may mas makapangyarihan sa kanya, which is yung best friend niya. Sabi nga niya, konti lang naman ang best friend ko sa Congress. Sila, Suarez, sila Chua, yan, sila Speaker Martin. Yun lang naman mga kaibigan ko. So yun ang magkakaalaman ngayon. Kung idadamay niya ba yung mga kaibigan niya, magkakaalaman ngayon kung paninindigan niya ba yung unang salaysay niya. Because kung biglang pag-uwi niyan dito at sinabi ni Zaldico bigla na, walang kinalaman si Martin Romualdez at saka si Bongbong. Ang may kasalanan diyan si Chis Escudero talaga. Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy, yan po yung mga kasabwat ko talaga. Oo, sila po yung mga kasabwat ko. Walang kinalaman si Bongbong. Tsaka pagka nangyari yung ganyan po, alam na natin kung bakit nasa Europe si Risa Ontiveros ngayon. Buti nga sa'yo, hayop ka. Buti nga sa'yo, hayop kang Zaldico ka, visit ka. Mabuti nga sa'yo. Naresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya pong dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon.
Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa... Kasi petisyon pa lang na ipahuli siya sa Interpol eh. Hindi pa natin alam kung ano ba yun, yung petition na yun is approved. Di natin sure. O hindi natin alam kasi kung hindi approved ng Interpol yun, o hindi magte-take place yung yung proseso ng Interpol ng susurrender ng tao na yan sa atin. O yun ang di natin alam kasi sabi dito sa balita, merong application ng Interpol Red Notice at mukhang hindi pa naman confirmed na siya ay talagang huhulihin ng Interpol, hindi ba? So, yun ang mga malalaking aabangan nating mangyayari dito. Hindi natin lang talaga alam. Delikado ka, saldi ko. Bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid, Ayun. So, magandang balita na si Saldi ko ay nahuli. Abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata kung si Saldi ko ay makukulong at kung si Saldi ko ay mapapauwi dito at kung si Saldi ko ay hindi magbabago ng kanyang testimonya. Excited ako kasi gusto kong malaman kung paninindigan ba niya o hindi. Kapag hindi niya pinanindigan yung kanyang sinabi, ibig sabihin na pressure yan. Pero pag pinanindigan niya yung kanyang sinabi, ibig sabihin talagang may bayag siya. O at hindi siya papayag na gamitin siya ng mga kasapakat niya sa pagnanakaw sa Pilipinas. O, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
kita